Yes mga guys, for today's video, mag-activate po tayo ng credentialing ng isang kliyente natin. Yan. Paano ba i-activate ang kanyang credential status para maging active na po siya? Ma-access na po niya lahat ng mga services ni SEC. Ayan, kasi hindi pa naka-highlight lahat. Hindi pa. Black and white lang. Tulad nito, colored na. So, ang dami pang miss dito. 6 pa na apps. So, punta po tayo dito sa my credentialing. Yan. Inactive po. Kitang-kita. Pulang-pula. So, kailangan natin siyang i-activate. Click lang po yung verified credentialing. Yan. Yes, I confirm. Lalabas po dyan yung payment method kung saan po gusto nyo magbayad. So, kadalasan po ang ginagamit ko is ito, GCash. Click lang po yung confirm. And I agree. Proceed to payment. And check nyo lang po kung tama po talaga yung mga detalye. Optional po yung number. So, proceed to payment. Yan. Mag-redirect po yan ng kusa dun sa QR code na dapat yung bayaran sa GCash. Click po natin yung GCash. Yan na po ang QR code niya na dapat bayaran. Scan lang po natin yan sa may cellphone po ninyo. I-login nyo lang po and scanning nyo yung QR code para bayaran. Pag na-click nyo na po yung pay doon, automatic po yan. Ayan. Automatic po yan dito. Re-reflect na po yan. Yung nabayaran na po siya. So, pwede nyo po siyang i-print. So, continue na po natin. So, payment confirm. Continue. Yes mga guys, after nyo mabayaran yung fee na 400 pesos, so magdadirect na po yan dito sa pag-upload ng inyong 2 valid IDs at pagse-selfie po ninyo. So, may mga instruction naman po dito. Mga note, credential failures. Ito yung mga maaaring mag-failure yung inyong pag-upload. Hanggang 3 try lang po ito, mga kaibigan. 3 try lang po ito. Pag hindi nyo po nakuha sa 3 beses, magkakaroon po ng additional fee yan na 100 pesos. Hindi ko lang alam kung bawat try 100. Kaya kasi hindi ko pa nasubukan kung mag-fail talaga yung Meron na akong na-encounter sa client ko, yung inayos kong Joda. Pangatlong last try niya na tumawag sa akin. Last try niya na, bakit daw nag-fail? Sabi ko, siguraduhin niyo pong malinaw yung picture ng ID, yung pag-upload niyo po. Kasi itututok niyo po yung cellphone niyo, yung camera, yung sa ID. Huwag po yung mga Xerox na mga ID lang, mga Xerox, mga galing sa papel. Kailangan po yung mismong ID po. Yun po yung pipicturean niyo po na galing po dito sa system. Isasakto niyo po yun sa square po niya, sa box niya, yung ID. At pwede niyo pong i-click yung take photo doon para mahuli na po niya yung malinaw na image. Kasi minsan nag-automatic yun
eh malabo pa rin. May time na ganun eh. Ano po, i-retry nyo po. I-retry nyo po yung pag-take ng picture. Kung alanganin po yung kuha, kung malinaw o putol, ay kung malabo o putol siya, i-retake nyo po yung pagkuha ng picture. Mas maigi na po yung malinaw na nakikita nyo, nababasa nyo, para sigurado pong hindi mag-fail. Kasi yung bawat mga letra doon, parang i-scanin po ng system yun eh. Kailangan match po dun sa portal na in-encode ninyo. In-encode natin, kailangan match po yun. At isa pa, itong pictures, kung luma na, yung nasa ID, maaaring magka-problema. Yung picture na ginamit niyo po is luma na po. Bata pa kayo, ngayon may edad na. O kaya, nag-plastic surgery na. Kaya, dapat, kung may ID ka na medyo bata-bata ka pa, ay halos yung present na picture, yun na lang po ang i-upload dito. Kung pasok naman po siya dito sa 8 valid IDs na inilabas ni SEC. 4, 5, 6, 7, 8, 9 pala. Kasama yung PhilSys ID. Tama ba? 9, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, 9. Dapat wala pong mga salamin sa mata, yung mga face coverings. Wala po dapat. Malinis po. Yung mga babae, yan, yung mga buhok na mahaba. Dapat po nasa likod yan, nakatali. Tali niyo po. Kasi pag lingon nyo sa kaliwa at kanan, may tendency po matakpan yung tenga pag lumilingon. Kaya mas maiging talian nyo na lang po yung buhok nyo sa likod. Yung mga long hair dyan. Yan, para sure ball po. Kung nagsiselfie po kayo, sir, ma'am, dapat steady lang po. Steady lang po yung katawan po ninyo. Pag sinabi po ng turn left, wag niyo pong gagalawin yung katawan nyo, yung ulo lang. Ulo lang po ililingon nyo, igagalaw nyo. So, after po nito, so, kunwari, for example, meron kang PhilSys ID, click nyo lang po ito, begin verification. At magtutuloy-tuloy na po yan dun sa pag-upload ng IDs. Hahanapin po yung dalawang IDs po ninyo. Sundan nyo lang po yung instruction dun. Madali lang po yun. Madali lang pero mag-iingat po. Iingatan po yung bawat galaw po. Kasi isang mali lang po dun, mali na po yung lahat. Uulit po kayo. So, second try na naman. Pag second try nyo at ganun pa rin, failed pa rin, last try na kayo. At pag di nyo pa nakuha yun, another bayad. Hindi ko lang alam kung per try yun, 100 pesos ba? Baka 10 try ka, di 1,000 yung bayaran mo. Kaya, ingat-ingat po. Gawin lang po yung mga reminders dito ni SEC para hindi po mag-fail. So, guys, thank you for watching. Bye-bye!